Sa isang payak na pamayanan, may maglolo na nakatira sa isang bahay kubo na nasa gitna ng palayan. Ito ay minanang lupa ni Mang Ikong sa kanyang mga yumaong magulang at isang matandang tupada. Ang kasakasama niyang namumuhay dito ay ang kanyang apong si Timo, at ang lagi nilang pinagkakabalahang gawin ay ang pagtatanim ng iba't ibang gulay at pag-aalaga ng mga manok na panabong ni Mang Ikong. Isang araw, Timo, nasaan ka na namang bata ka? Kapag nakita kita, ipapatikim ko ang isang batok na hinding-hindi mo makakalimutan. Gigil na sigaw ni Mang Ikong. Lintik ng batang ito! Namumuro ka na sa akin! Sobra ka na sa pagkapasaway mo, bata ka! Ay, mapapaaga kung mamamatay sa iyo! Dagdag pa niyang nakapamewang. Lolo, nandito lang naman po ako sa ilalim ng silong. Hindi po ba dinilinan ninyo ako na sa tuwing alas 6 ng umaga ay dapat nakapagpatuka na po ako at magbigay ng tubig sa mga alaga ninyong mga manok? Bilin nyo pa nga po sa akin, Lo. Ito ang paraan para hindi sila maging sakitin at laging maganda ang kanilang mga kondisyon para sa susunod nilang laban sa isang talpakan. Pahabol ng bata. Humigop naman ng mainit na kape si Mang Ikong bago muling magsalita. Mabuti naman, Timo. At inuna mong gawin niyang inuutos ko sa iyo kaysa makipaglaro ka kaagad sa may labas. Alam mo namang mahalaga sa ating niyang mga manok na yan dahil diyan tayo kumukuha ng ating ikinabubuhay araw-araw. Ramdam ni Timo na hahaba ang simpleng usapan nilang maglolo, kaya't may ginawa itong mas ikakainit ng ulo ni Mang Ikong. Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa iyo, Timo, na napakaswerte natin sa mga manok na yan at natutugunan nila ang ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya't marapat lamang bigyan sila ng maayos na pangangalaga, pagkain at malinis na inumin. Dagdag na sermon ni Mang Ikong. Doon naman napansin ni Mang Ikong na habang nagsasalita ito ay nakita niya si Timo na walang tigil sa panggagaya sa kanya mula sa pagbuka ng bibig, kilos at hanggang sa ekspresyon ng kanyang muka ay gayang-gaya ni Timo. Aray ko, Lolo! Malakas na panagpoy nang matanggap ni Timo ang batok mula kay Mang Ikong. Yan ang nararapat sa iyo. Sa ugaling mayroon ka, Timo. Abay, napakabastos mo at nakuha mo pa akong gayahin, ha? Singhal nito. Alam mo, Timo, kung hindi lang kita po, ay, matagal na kitang pinalayas dito sa bahay. Aba, walang magtataga sa ugaling tila ipinamana yata sa iyo ng iyong mga magulang. Pagalit na natatawang wika ni Mang Ikong. Lingid sa kaalaman ni Mang Ikong ay makailang beses na ring narinig ni Timo ang mga litanya ng matanda na halos sa ulado na ng bata. Si Timo ay nasa edad 8 taong gulang na batang lalaki. Tipikal na batang makulit, madaldal, masiyahin at masipag sa gawaing bahay. Siya din ay mapagmahal na po. Mahal na mahal niya si Mang Ikong. Palibhasa, alam ni Timo na ang lolo niya ang halos tumayong kanyang ama't ina. Minsan ay nagtanong si Timo kay Mang Ikong kung bakit ni minsan ay hindi niya nakita o binisita man lang siya ng kanyang mga magulang. At sinagot naman siya ng matanda.
Ayon nga sa kanyang pagsasalaysay, ay inihabilin lamang siya ng kanyang inang si Rita, na kaisa-isang anak na dalaga ng matanda. Noong pumayag na nga si Mang Ikong sa pakiusap ng kanyang anak, ay laking gulat na lamang ni Mang Ikong na biglang lumabas ng bahay si Rita at tuluyang nagpaalam. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Mang Ikong na nga ang nag-alaga kay Timo, na nasa halos mag-iisang buwan na sanggol pa lamang noon. Lolo, maiba po ako. Totoo po kaya ang sinabi niyo sa akin noon na babalikan pa po ako ng aking mga magulang? Malungkot na wika ni Timo. Sa ngayon na po, hindi ko masasagot ang bagay na yan. Tanging mga magulang mo lang ang makakasagot sa katanungan mo. Sa ngayon, tumigil ka na muna riyan at mag-almusal muna tayo sa loob ng bahay. Dahil ang iyong lolo ay pinagluto ka ng paborito mong almusal, ang pritong itlog na buo ang pula sa gitna, hotdog, mainit na chocolate, at masarap na sinangag na kanin. Tara na, Timo. Dali, akyat na rito. Dagdag pag-aapura ng matanda. Nasa kasarapan ng pagkain ng batang si Timo nang mapapuntong hininga si Mang Ikong habang nakatitig lamang siya sa kanyang kumakain apo. Nalulungkot siya dahil hindi man lang nakatikim ng pag-aaruga at pagmamahal si Timo sa kanyang mga magulang. Ay, Rita, Karte, nasaan ba kayo? Malaki na ang batang inabandonan niyo sa akin ng halos 8 taon. Sana maawa naman kayo sa anak ninyo. Halos 8 taon din siyang naghihintay at umaasa at naghahanap ng inyong pagkalingang dalawa. Sa kabilang banda, lingid sa kaalaman ni Mang Ikong, ay natutunan rin ni Timo na magtanong sa sarili at isipin kung hanggang kailan siya maghihintay o tama bang maghintay siya sa pagdating ng kanyang mga magulang, kung ano ba ang nangyari sa kanila. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, tahimik ang isang nilalang na naglalakad-lakad sa kaloob-looban ng isang gubat. Hawak ang siyang kumakalam at sikmurang gutom na gutom. Namimilipit na nga ito sa labis na sakit at ang makakapawi lamang sa kanyang pagkagutom ay ang paraang pangbibiktima niya ng tao ngayong gabi. Nang hindi na mapigilan ang pagnanais na makapangbiktima ng tao, nagtanggal ng kanyang kasuotan at dali-daling inilabas ang isang lana. Ipinahid ang lamang langis sa hubad nitong katawan. Wala siyang sinayang ni kapatak na lana. Unti-unting nagbago ang kanyang wangis. Pumangit ito at nagmumukhang demonyo. Tinubuan ng matutulis na ngipin. Ang balat ay kumunat. May pakpak na malapad at sobrang itim ng kulay. Kasabay ng paghiyaw niya ng malakas, nang mapunit at maghiwalay ang kanyang balat at laman loob ng kanyang katawan. At tuluyan nang naiwan ang kalahating katawan niya sa lupa. Ganap ng aswang manananggal ang kaninang nilalang. Walang patid na umalingaw-ngaw ang pagaspas ng kanyang mga pakpak habang lumilipad sa ere. Ang mga nadaraan ng puno naman, animoy mga nagsasayawan sa lakas ng hanging dala nito. Pagkatapos ay dumapo ito sa bubungang nipa ni Mang Ikong. Nasa kasarapan naman ng tulog noon ng maglolo nang biglang magising si Timo nang may marinig siyang nakakatakot na kalabog at kakaibang kaluskos
sa itaas ng kanilang tinutuluyang kubo. Kaya doon na niya pinilit gisingin ang kanyang lolo. Lolo? Magkakasunod na yugyug ni Timo. Nagising naman agad si Mang Ipong. Bakit? Bakit, Timo? Nananaginip ka ba, apo? Tanong ng matanda. Parang may tao pong kumakaluskos sa itaas ng ating nipa. Natatakot po ako, Lolo. Baka kasi iyan na ang kinikwento sa akin ng mga batang kalaro ko nung isang araw. Sabi nila, mayroon daw gumagalang aswang gabi-gabi na kumakain ng tao. At bukod sa buntis, ay bata ang paborito rin nitong kainin. Natatakot na wika ng bata. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi nila, Timo. Gawa-gawa lamang nila iyan. Paalala naman ng matanda. Hindi, Lo. Totoo ang sinasabi nila sa akin. Alam mo ba, Lolo, si Ate Rose, na kapatid ni Jek, ay pinaglalamayan ngayon sa kanilang bahay dahil kinain ng aswang ang anak na nasa kanyang sinapupunan. Dagdag ni Timo na napayakap agad kay Mang Ikong. Mukhang hindi nabalitaan ni Mang Ikong ang pinikwento ni Timo, kaya nakiramdam naman ang matanda at doon pa lang niya napansin na may aswang nga sa itaas ng kanilang kubo. Kaya hindi muna ito ipinahalata kay Timo na totoo ang aswang na sinasabi para hindi tuluyang matakot ang kanyang apo. Ganito, Timo, kung talagang mayroon mang aswang ngayon na narito sa ating bahay, ay huwag kang mag-alala dahil nandito naman si Lolo. Ako ang pro-protekta sa iyo, apo. Talaga ba, Lolo? Ikaw ang lalaban sa aswang? Buong pagtitiwala naman ni Timo. Teka, Timo, parang ayaw mo pa atang maniwala sa sinasabi ng Lolo. Akala mo ba, porket matanda na ang Lolo, ay mahina na? Diyan ka nagkakamali, apo, dahil napakalakas pa ng Lolo. Pagyayabang naman na matanda. Wala naman po akong sinasabi, Lo. Wika ni Timo at mas isiniksik ang sarili sa kanyang lolo. Kaya apo, walang panamay ang mga aswang-aswang sa akin, apo. Kahit ilan pa ang sumugod sa ating ngayong gabi, panigurado at matatalo ko sila sa tulong ng mutya ng kidlat. Pahabol na sabi ni Mang Ipong. Mutya ng kidlat? Yun bang nasa langit, Lolo, kapag malapit ng umulan? Namimilog na mata ni Timo. Oo, Timo, wala nang iba. Ang mutya ng kidlat, apo, ay isang uri ng kapangyarihang iilan lang ang pinalad mabigyan. At maswerte ako at isa ako sa mga pinalad magkaroon. Ang totoo'y, dati akong estudyante ng mga tanyag na albularyo sa kabilang bayan. Hindi sila pinapansin ng mga tao noon dahil tingin sa kanila ay mga taong nasiraan na ng bait o peste ng ating nayon. Hanggang isang araw ay may nakilala ko isa sa kanila at doon na nga nagsimula ang pagkakaroon ko ng kaalaman sa iba't ibang pakikipaglaban sa iba pang elemento at panggagamot sa ating mga kabaryo. Tanda ko pa, mahal na araw noon at nasa tuktok kami ng bundok. 3 araw at 2 gabi kaming nandoon, nag-aaral, nag-aayuno at sinasanay. Ngunit may pinakamisyon kami kaya't naroon kami. Ang abangan ng pagbagsak ng mutya ng kidlat sa araw mismo
ng Biyernes Santo. Doon ako natakot, Apo, dahil iba't iba ring elemento ang aking nakadwelo ng gabi ng Biyernes Santo. Nakipag-agawan ako lalo na sa mga mas malalakas na nilalang na naroon. 3 silang kampon na pinadala ng mga demonyo, 2 mangbabarang at 1 mangkukulam. Makidlat na noon, bawat tama ng kidlat sa lupa ay ang pag-aasam na naibagsak na ang mutya ng kidlat. Mahirap maghanap dahil punong-puno ng tanim na alikbangon kung saan maaari lamang bumagsak ang mutya ng kidlat. Ito ay berdeng dahon na may malalaking ugat na nakagapang sa lupa na animoy mga umaangat sa lupa. Sa aking pakikipagbuno ay nakuha ko rin ang mutya ng kidlat. Magkahalo ang kulay puti at kulay asul nitong bato. Marami ang nagagawa nito, sabi ng aking guro. Hindi ka basta-basta nasusugatan kahit anong talim ng isang bagay, mapatao o masasamang elemento. Gawing baril ang pagsabo sa ngalan ng kidlat para tupukin ang nais mong patamaan at sintulin ng kidlat kung kumilos. Kaya maraming naghahangad na makuha ito ng gabing iyon, Apo. Mahabang paliwanag ni Mang Ikong. Dahil sa sobrang haba ng pagpapaliwanag ng matanda, ay napasarap naman sa pakikinig si Timo at hindi na nila namalayang dalawa nang makapasok na ang manananggal sa loob ng kanilang tahanan. Kitang-kita ng maglolo ang mabalasik na mukha ng manananggal na tuluyan ng sinira ang kanilang bubungang ngipa. Uunahin kitang patayin, tanda, para wala nang sagabal sa akin kapag hindain ko na ang puso ng batang kasama mo. Mukhang napakasarap naman at napakalinamnam ang batang iyan. Magkandalaway-laway na sabi ng aswang na manananggal. Huwag kang hangal, aswang na manananggal ka. Ano akala mo sa akin? Mahinang tao at matanda pa? Halika, lapahin mo ko at nang makita mo ang hinahanap mo ngayon. Maangas na sagot ni Mang Ikong. Walang sabi-sabi ay sinunggaban ng manananggal ang matanda. Unang pagtatangkang atake ng manananggal. Nagulat ang manananggal dahil lumagutok lamang ang kanyang ngipin sa makunat na balat ng matanda. Imposible! Paano mo labis ang mga pangil ko? Dapat sa simpleng pagkagat ko sa liig ng matandang ito ay masusugatan ko na siya. Nagtatakang tanong ng aswang. Ilang sandali pa, binasag naman ni Mang Ikong ang pananahimik ng aswang. O ano naman ang tinutunga-tunga mo riyan? Sumugod ka na, dali! Gusto kong maramdaman ang kiliti ng iyong pagkagat-kagat. Alam ko na, napansin mo na ang kakayahang mayroon ako, ano? Angal ka kasi, aswang na manananggal ka. Oh, bakit namimilog ang mga mata mo ngayon? Itutuloy mo pa ba ang pagkagat mo sa liig ko? Akala ko malakas ka tulad ng sinasabi mo. Panginsulto ng matanda. Tumingin naman ang manananggal sa gawin ni Timo. Itong bata na lang ang uunahin kong lapain. Hindi ko alam na may kapangyarihang kang taglay na matanda ka. Pagbabantang wika ng manananggal na aswang. Mabilis na dinaluhong ng aswang na manananggal ang batang si Timo. Walang kahirap-hirap na nahablot nito.
tiyakap ng mahigpit at kanyang inilipad sa ere. Nagsisigaw naman ng pagsaklolo ang batang takot na takot. Lola, tulungan ninyo ako sa kamay ng aswang na ito. Aniya. Lola, tulungan ninyo po ako. Ayoko pa pong mamatay sa mga pangin ng aswang na ito. Aniyang mangiyak-ngiyak. Tuwang-tuwa ang aswang na manananggal habang inililiyad ng bahagya ang ulo ni Timo. Isang pagkahanda na anumang oras ay kanyang kakagatin at sisimutin niya lahat ng dugo ng batang si Timo. At ang panghuli ay kakainin nito ang tumitibok-tibok pang puso ni Timo na nagbibigay sa kanilang mga aswang na manananggal ng karagdagang kapangyarihan at lakas. Itutuloy.